Yung inyong gawain na ginawa ay, sa pagkaalala ko ay ito yung sinuri natin yung mga sitwasyon. So, ibig sabihin, sinuri natin kung makataong kilo, kung ano ang pwedeng makataong kilos na response. Tama ba ako? O, tama ako. Okay. So, ngayon, ay, syempre, i-review natin ano ba yung nasakop nung diniscuss na naalala ko ay, tinanong ko, tinalakay natin kung ano yung dalawang uri ng kilos ng tao. So, ano yung dalawang uri ng kilos ng tao ulit? Number 1 ay ang act of man. Na ang ibig sabihin ay kilos na ito po yung kilos na natural po sa tao at likas po sa kanya. Likas sa tao at saka hindi daw hindi na pinag-iisipan. Okay? At ang pangalawa ay yung tinatawag na human act or makataong kilos na ito naman, opposite ng isa ay ito na ngayon ang ginagamitan ng isip, kalayaan, kaalaman, at pagkukusa. Okay. So ang tema nga ng ating lesson for Aralin 1 ay pagsusuri ng makataong kilos. May tatlong uri ng kilos. Ganito. Yung mga makataong kilos ay minsan sinusukat yan ng kung gaano kabigat yung pananagutan. So, nagkakaroon ng kapanagutan ng isang kilos kapag, especially ang makataong kilos, kung nagawa nyo ba o hindi nyo nagawa ang mga dapat nyong gawin. Okay? So, yung kapanagutan meaning, gaano kalaki or kabigat yung pwede nyo maging kasalanan o pagkukulang kapag hindi nyo nagawa ang isang bagay or nagawa nyo ang isang bagay o yung kilos. At especially sa ating topic ay yung makataong kilos. Okay? So, ito basically ang sinasabi nito. Yung ating kaalaman, pag nalaman na natin ang mga bagay-bagay, okay? Pag natutunan na natin yung mga bagay-bagay, or tinuruan tayo, alam na natin kung anong gagawin natin. Okay? Hindi na tayo kailangang utusan kasi alam na natin. Hindi na tayo kailangang gawin mo to kasi alam na natin. Kaya doon papasok yung voluntary act or pagkukusang kilos. Now, doon ngayon, susukatin yung bigat ng pananagutan natin. Kapag alam na natin pero hindi natin ginawa, doon ngayon susukatin yung responsibility natin or accountability. Now, dito na tayo ngayon sa tatlong uri ng kilos ayon sa kapanagutan or accountability. Okay? So, huwag kayo malilito. Kapanagutan, accountability na yun sa English. Mas madalas kasi mas madaling maintindihan kung yung English word kaysa sa Tagalog. Tama? Okay, so yan yun. Kapanagutan, pananagutan, mananagot. Yan, yun yung word na pinanggagalingan nun. Okay, so ano yung tatlong uri ng kilos? Number 1. Kusang loob. So, sino ang gustong, taas ang kamay ng gustong basahin ang kusang loob? O, ikaw. Kusang loob. Ito ang kilos na may kaalaman at kung saan-ayon. Ang gumagawa ng kilos ay may lubos na pagkaunawa sa kalikasan at kahinatnan. Okay. So, kusang loob, ito, basic na to, alam na ninyong lahat yan. Alam na natin lahat yan. So, pag ang ibig sabihin ng kusang loob, alam nyo na at may pagsang-ayon kayo, so gagawin nyo na. So, for example, balik tayo dun sa paglilinis ng classroom. Okay? Start pa lang ng school year, every school year, may mga assignment na kayo, may mga patakaran kayo sa classroom, yung like footsack, yan. Footsack, huwag na lang paglilinis. Footsack. Okay? So, ang patakaran na napagkasunduan dapat naka-footsack. Pero ano ba ang purpose ng footsack? Para hindi madumi ng shoes? Yan ba yan? Yes. Para mas matagal ang nilagay ng
Yun, para mas matagal para mas ma-maintain yung sahig. Okay? Kasi kayo di naman naghihirap na mag-floor wax, magbunot niyan. Tama? Binubunot nyo ba pag floor wax nyo? Uso pa ba yun? Nagbubunot pa kayo? Hindi na, floor wax na lang. Sa bagay, dahil sa putsak, pag dinandaanan niyo yan, kusa na kikintab yan. Okay. So, yun na nga, may patakaran yan. Alam nyo na dapat yon. Okay? Pero may ilan sa inyo na kailangan palaging sabihan. Kaya ang tanong ba doon, alam ba nila o hindi? Sino dito ang hindi alam na dapat nakaputsak? Sina? May tinuturo ka, Sina? Nasaan? Ay, ikaw pala, hindi mo alam na dapat magputsak? Alam, okay. So, sa madalang salita, alam nyo lahat. Kasi napagkasunduan yun from the start. Okay? So, kusang loob. So, alam nyo, may kusang loob kayo dapat na gawin. Okay? Ngayon, kapag hindi nyo ginawa, yun ang magiging number 2. Ano ang number 2? Di kusang loob. Okay ba? Johnny, sige. Di kusang loob. Ito ay may magamit na kalaman, ngunit kulang ang pagsang-ayon. Ito sa kilos na hindi isinagawa, bagaman ay kaalaman sa gawain na dapat sa katuparan. Okay. So, ayun na nga. Obviously, pag alam na pero hindi ginawa, di kusang loob yun. Hindi kayo nagkukusa. So, doon ngayon magkakaroon na ng problema. Kasi alam nyo na bakit hindi nyo ginagawa. Okay? Bakit ba, yun ang tanong ko, bakit ba hindi nagkukusa yung ibang tao na kilala nyo? O kayo mismo, ba't kayo hindi nagkukusa? Sige nga, yes. Tinatamad. Okay? Ano pa? Hindi po natuturuan sa bahay. Yun. Hindi natuturuan sa bahay or kulang sa aruga. Ganun pa. Yes. Nakakalimutan po. Nakakalimutan. Okay? Pwede? Wala po talaga sa pakialam. Walang pakialam. Sino ba yung walang pakialam dito? Yes. Okay. So ngayon, sa mga sinabi nyo dahilan, doon ngayon pwede natin sukatin yung gaano kabigat ang pwede nilang pananagutan. Okay? So kung tamad, doon ngayon ididil ng kung sino man. Diba? President niyo or yung advisor niyo mismo. Ano? So, posible mapag-usapan nyo anong parusa sa inyo, ganyan. Or multa, di ba? Ganyan ang kalimitan na ginagawa. Pag ano man nangyayari sa inyo pag hindi nakapagputsak na ginagawa? Drop out na, ganun? Pinagdadala ng floor wax. Okay, so ganon. So, doon sa iba, mas maigi pa magdala ng floor wax kaysa magputsak. Magkano ba yung floor wax? Putsak? 35. 25. Magkano floor wax? 25. O, di ba? Halos pareho lang. Pero ano po, ang pulsak po pwede po lang. Yes, o, di ba? Nag-analyze na siya. Yung futsak, pwede, napakasimple lang naman. Mag-futsak, hindi ka magmumulta. Di ba? Okay. So, gets ba, Anitis? So, yan, yung kusang loob, di kusang loob. Ano naman yung walang kusang loob? Mali itong aking na-copy-paste ko kasi so hindi ko na-edit. So, walang kusang loob. Ikaw, nak. Walang kusang loob. Dito ang tao ay walang kaalaman, kaya't walang pagsang-ayon sa kilos. Ang kilos na ito ay hindi pananagutan ng tao dahil hindi niya alam kaya't walang pagkukusa o voluntaryong pagkilos. Yon. So, ano ang difference ng walang kusang loob? Dito, ang kilos na to ay, bukod sa hindi nila alam, dahil hindi nila alam, hindi nila alam na kailangan nila palang gawin yon. So, hindi sila magkukusa. Okay? Ano mga example sa tingin nyo pwede natin mailagay dyan ng mga kilos na hindi nyo alam pala, mali pala? Meron ba kayo naisip?
Ako meron eh. Pumasok ko sa isang maliit na fast food. Hinarang ako. Ano yung bakit? Sabi, sir, bawal po kayo dito. Anong bawal? Anong mali kong ginawa? Sir, bawal pa yung pogi dito. Hindi na ako pumunta. Bawal pa. Ay, joke lang. Alam mo, tumuloy pa ako. May kasalanan pa ako, di ba? Parang kinikilabutan yung iba doon sa kwento ko, kinilig. Kinilig. Okay, so ano pa kaya pwede natin maisip dyan na hindi nila alam na bawal pala? Dito sa school, meron ba kayong alam na nagagawa nyo, tapos na-realize, na yung nagsabi siya, bawal yan. Meron ba kayong nakaranasan na gano'n? Ano example? Dati sir, nung grade 8 sir, pag board po kami sa class, pupunta po kami sa mga building natin pa nagkagalang. Okay. Oo, okay. Tama. So, bawal, hindi nyo alam. So, honestly, hindi nyo nga talaga alam. Kasi nga, yung patakaran na yon nung time ng POPD, nung nasa POPD kami, saka namin naisipang gawin yun. Kasi bakit? Alam nyo bakit pinagbabawalan namin yung building hopping na tinatawag? Building hopping yun eh. Kasi alam ba, grade 8 kayo, doon lang kayo dapat sa grade 8 building. Grade 7, 7 lang. Ang komplikado sa grade 10. Kasi, tingnan nyo kayo, grade 10 na ngayon. Wala naman tayong yung katulad ng building ng grade 7 at saka hanggang 9, di ba? Tayo ang parang perimeter, grade level. Pinapalibutan natin yung buong trade. Kaya, kayo nakaupo lang, kami mga teachers nyo, yan, ito namin naranasan. Nililibot namin. So, alam niyo kung bakit? Na-explain ba sa inyo kung bakit bawal ang building hopping? Okay. Kahit ngayon, kasi bakit pinagbabawal? Kasi yun yung nagiging paraan ng iba, especially nung time na nasa POPD ako, yun yung ginagawa ng paraan ng mga senior high school, tapos grade 8 nung time na yon. Doon sila pat session. Mamariwana, nagbebentahan ng marijuana, nagnanakaw. Minsan tag-ibang building ang nagnanakaw. Okay? Tapos, nagbabandalize. Hindi lang ang vandalization, hindi lang yung nagsusulat ng mga walang kwenta. Yung naninira ng property. Naalala niyo nung grade 9 kayo, yung pinto ng CR do sa gitna, sa baba? Diba? Ilang beses na pinalitan yon. Anong ginagawa nung walang iyang TBS? Minawasak, diba? Ay, TBS lang naman gumagawa nun. So, may TBS ba dito? Sabay tanong na gano'n. Sana, kung may TBS man dito, umayos kayo. Kasi ganito lang naman lagi challenge namin doon sa mga gang eh. Shhh! Tama niyo, makinig. Ang difference nitong TBS na to na gang na to sa fraternity. Yung fraternity, kahit papano, merong mabuting layunin. Okay? Ano yung mabuting layunin? Tumutulong nga actually sila sa brigada eskwela. So, legit na community ang goal nila, pag-assist, pagtulong sa community. Every time na may kausap kaming sa POPD ng mga gang member, TBS, nagsanga-sanga pa nga yan, may iba-iba pang TBS eh. May mga na-inspire pa, may nakakatawa. Na-inspire yung grade 7, na grade 8 na ngayon, na gumawa na sariling gang. Alam niyo kung ano pinangalan nila? Nung nahuli na naireklamo na sila, ang binuo nila, pangalan nila Ice for Sale. Kaya nung kinakausap na, nagpipigil lang kami tumawa kasi Ice for Sale. Pero ginaya nila, na-inspire sila, ginaya nila yung initiation. Diba ang initiation ng TBS yung susuntukin sa likod, sa spinal cord. Ano ang tawag doon? 15 second or 30 second massacre ang tawag nila doon. Diba? Ba't namin alam, may POPD nga. So, sinasabi ko na rin sa inyo para aware kayo. Kapag may na-witness kayong ganon, alam nyo na. Okay? So, yon. So,
wala silang, every time na kinakausap namin sila, wala silang masabing na mabuting ginagawa. Okay? Lahat ng kasi sa kanila challenge, yun part ng initiation na maging kasali sila. Yung magbulakbol, magnakaw, mag-over the backod, mambastos ng teacher, magmariwana, mag-vandalize, magsira ng mga property na school. Yun lang ang gagawin. Ang pinaka-worst pa nilang ginawa nung time namin, magnakaw sa Pure Mart, yung isa sa initiation. Buti na lang mabait yung manager ng Pure Mart, pinagbayad lang. Kasi minor de edad eh. Lahat yun ay mga part na initiation. So, alin doon ang maganda sa binanggit ko? Wala, di ba? So, siyempre ang pwede naming makita sa inyo, kasi kami, pagkita lang namin sa inyo, sa mga attitude ninyo, or kung kayo ay mga nag-estudyante namin mula pa nung umpisa, makikita namin na hindi kami mahirapan magsabi kung anong future nyo eh. Kung kayo ba'y magiging matagumpay or hindi. So yung mga nag-TTBS na yon, at minsan pinaglalaban pa nila yon, walang future yon. It's either makukulong kayo or mapapatay kayo ng bata pa kayo. Kasi gulo lang naman hinahanap ng gang. Okay? Fraternity, actually bawal ang fraternity, specific yung DepEd order, bawal ang fraternity sa basic education. Basic education covers from kinder to high school. Pero yung DepEd order na yon, wala pang senior high school kasi noong time na yun, so hanggang grade 10. Kasi ang reason na yan ay dahil nga minors, bawal ang minors. Ang fraternity kasi, ang legal na pwedeng sumali sa fraternity ay 18 years old. Which is yung legal age. Okay? Since ang senior high school natin ng grade 12 ay 18 years old na, marami. So legal age na. Pero hindi namin problema nung POPD kami noon. Hindi namin problema ang fraternity. Nung nagbalik kayo from lockdown, yung nagbalik na tayo sa face-to-face, yun yung kinaharap namin problema nun. Biro nyo, nagpa-flag ceremony kayo, may pumasok na outsider na TBS din. Pumasok sa siya at nagmariwana. Ganon. Yung mga may influensya ng ganon, yung tawag namin doon, palong-palo. It's either nang babastos ng kapwa estudyante, nang hihipo, or nang babastos ng teacher. Kasi palong-palo nakatira Kasi yung epekto lang naman, dalawa lang ng epekto ng marijuana It's either kayo ay nakatulala lang, or feeling nyo, confident kayo, mambabastos na kayo, mga ganun. Confidence, mga ganun. Yun yung tama nun. So bakit ko sinasabi ito? Kasi nga, una sa lahat, bakit ko sinasabi? Kaya yun yung reason behind dun sa bawal ang building hopping. Okay? Kaya sinisita namin. Pero napakaganda example nyo kasi hindi nyo alam. Marami nga hindi alam kasi hindi agad na, hindi nasama yun sa orientation. Pero ngayon, kasama na siya. Kasi yun yung pine-prevent. Okay? And then, yun na nga. Yung mga pagsali sa gang na yan, alam na namin syempre. Ilang taon din kami sa sa POPD. Before pa mag-pandemic, POPD na kasama na sa POPD at nung nagbalik. Yung itsura nga ng mga gang alam na namin Maluwag ang pantalon, maluwag ang damit. Hindi naka-uniform, hindi nakakaki ang kulay. Kahit ilang sisita magtatanggal, pero pagtalikod na magpapalit. Wala tayo sa camera. Magpapalit ng damit. Okay? Tapos laging binabalandra yung scarf, yung panyo. Blue at saka red. Hindi, consistent yung kulay nila. Isa lang yung uniform yung kulay nila. Yung blue, saka red. Alam niyo ibig sabihin nun?
Blue bloods, mali ka. Red yung bloods. Yung blue ay Crips. Okay? Pinapakita talaga nila yon. Kasi, ang purpose nila, yun nga, may confidence na, ay, may sasalo sa akin pag ako'y ng trip. Okay? Pero alam nyo, ang reflection namin dyan sa buong stay namin sa POPD, pag yung gang ang dinidil namin, pag nagkakagipitan, iiwanan ka mag-isa. So, nasaan dun yung kapatiran na sinasabi? So, wala talaga. Okay? Wala. Pinapaniwala lang, binubudol lang kayo. So, kung ako sa inyo, sa Pagpapakatao Club na lang kayo sumali. Tama, di ba? Hindi, maraming club na pwedeng samahan. Okay? Na mas meaningful, mas meron pa kayong matututunan kaysa dyan sa mga gang na yan. Okay? Hanggang ngayon kasi wala pa napapatunayan yung gang na yan na matino sila. Nag-exist yung gang dito, iba ang naging kaibigan ko, pero ano na nga, ibig sabihin, ewan ko nga, tahimik ang gang ngayon kasi ewan ko nag-strategize sila or iba silang balak or nakinig sila sa amin na wala na sila. May mga pailan-ilan na ano pa rin. Kalimitan yung mga lower grade level. So, kalimitan sino yung mga nag-over dito sa may AP building, sila yon. Tapos meron pang yung nagpupustahan ng suntukan doon sa may daycare doon. Hindi na daycare yon, room na yun ng Ruby. Okay? Yun yung part yun ng lahat. So, isipin nyo maigi, mag-reflect kayo, ano bang gusto nyo future? Ganun ba? Magiging boksingero lang ba kayo? Ano ba? Mag-training na ako kayo sa pagbo-boxing. Okay? So, that's it. So, itong tatlong uri ng kilos na may kapanagutan. Dito ngayon, papasok niya yung pagsusuri natin. Ngayon, magsusuri tayo, ibig sabihin, mag-judge tayo ng kilos ng ating kapwa. Marahil na ituro sa atin na masamang mag-judge. Totoo naman masama, pero hindi bawal mag-judge. Kung tatanungin nyo, bakit? Okay na okay lang mag-judge kasi part niya yun ng ating protection natin yun. Kasi pag hindi kayo nag-judge sa isang kapwa nyo, ite-take advantage kayo. Kasi pag nag-judge kayo na, ganito kasi yan iiwasan nyo yung tao na yan. Pero bago kayo mag-judge, ito ang gusto kong tandaan ninyo. Tingnan nyo muna yung mga sarili ninyo. Yan, di ba? Tingnan nyo muna sarili ninyo bago kayo mag-judge. Baka sabi ang pangit mo. Tingnan nyo muna sarili ninyo. Hindi, joke lang. Pero, ganito, example sa Bible niyan, di ba? Halimbawa, example sa Bible story ni Jesus. Di ba si Jesus, sino ba ang kanyang grupo? TBS ba? Hindi, di ba? Sino yung mga kasama niya? Mga religious na tao ba yung kasama niya? Hindi, di ba? Yung tinatawag ng publiko ng mga tao noon na nalipunan ng mga makasalanan. Okay? So, sino yung mga makasalanan ng mga time na yon na tinuturing? Mga tax collector, di ba? At saka mga pokpok. Prostitute, di ba? Okay. So, may isang storya sa Bible na si Jesus, kasi kasama niya na nga yung mga yun Lagi, kung saan siya pumunta, kasama niya, parang entourage, kumbaga. Hinahabol siya ng mga religious leaders. Ba't ba lagi mong kasama yan, Jesus? Yung mga makasalanan yan. Dapat yung ang kasama nila si Mary Magdalene ata. Si Mary Magdalene. Sabi ng mga dapat stone to death yan kasi makasalanan yan. Prostitute yan So, sino familiar sa story? Ano sagot ni Jesus? Sagot ba ni Jesus? Hindi kayo na. Diba? Di ba yun ang sagot ni Jesus? Ano sagot ni Jesus? Sino familiar sa story na yan?
Walang pamilya sa story na yan. Ano sagot ni Jesus? Stoned to death daw. Babatuhin hanggang mamatay. Wala. Okay, sabi ni Jesus, sinong walang kasalanan siya unang bumato? So, anong ending ng story? Walang bumato. Yes, kasi may kasalanan. Di ba? Ang maganda sa story, kahit yung mga religious leader na yun, alam naman natin na sa story ng buong ni Jesus, sila yung kontrabida nila. Sila lang ang nagpapako sa krus eh. Sila yung kontrabida. Pero sa moment na yun, makita nyo na kahit sila mismo, di nila makakonsensya na ay may kasalanan din ako eh. Hindi na ako babato. Para napahiya sila. So, the moral story is, bago kayo mag-judge, tingnan nyo muna ang sarili nyo. Bago nyo tanggalin ang puwing sa mata ng iba, o bago nyo tanggalin ang muta ng iba, anong gagawin nyo? Tanggalin nyo muna yun sa inyo. Okay? So, yan na nga. Makatawa kayo ng tawa, may muta. Tapos ikaw pala, nasaan kayo? Tabunan na pala ng muta. Ganun. Kadiri, no? Okay. So, yun yung pagsusuri ng makataong kilos. Pero may exemption. Okay? Pwedeng mabawasan ang kapanagutan o maging exempted sa accountability ang isang kilos kapag sa tingin nyo yung ano? Ito yan. May proseso kasi ang kilos. May elemento ng para makompleto ang isang makataong kilos. Ito yon. Number 1 ay paglalayon. So, ano ba yung paglalayon? Gano'n ba yan? Hindi. Paglalayon, yung may layunin kayo sa kilos ninyo. Lahat ng walang kilos ang na walang layunin. Okay? Pero lang, siyempre, dito sa act of man. Kasi hindi nga pinag-isip. Pero the rest, may layunin kayo. Bakit kayo nag-aaral? May layunin kayo, di ba? So, lahat may layunin. Pangalawa ay pag-iisip ng paraan na makarating sa layunin. Okay? So, second step, pag-iisip ng paraan. Pangatlo ay pagpili ng paraan. So, pag nag-isip kayong paraan, hindi lang naman isang paraan ang iniisip nyo, siyempre, di ba? Marami lagi kayong choices dapat. Yung pangatlo, pipili na kayo doon sa inyong pinag-isipan. And then last ay pagsasagawa ng kilos. Now, balik tayo. Nagiging exempted o nababawasan ang accountability ng isang kilos kapag kulang daw doon sa isa dito sa 4 na proseso. Okay? Naintindihan ba? So, pwede kayong maghatol. Pwede kayong mag-judge. Kasi yun ang gagawin natin, sinusuri natin yung makataong kilos ng ating kapwa. Okay? So, hindi na dapat natin ginagawa yung basta kayo nagbibintang. Halimbawa, okay, natanong ko na ba sa inyo dito? Problema yun ba dito yung pagnanakaw? May nakawan ba dito? Wala pa naman sa ngayon, school year na to. Meron na? Ballpen. Okay. Kung yung kailan pa kayo magkakaklase lahat? Grade ano pa? Grade. Kayo lahat magkakaklase lahat? Maghahalo na. Pero magkakilala na kayo mula grade 8. Anong course ba kayo? Magkaklase kayo sa course mula grade 8. Hindi din. Anyways, okay. So, marami sa inyo magkakilala na. Tapos, grade 8 pa lang kayo, problema nyo na yung mga ganyan. Anong grade na kayo ngayon? So, ilang beses na kayo sinabihan ng dapat gawin. Kasi, ang mga magnanakaw, basta nabibigyan ng chance yan, magnanakaw talaga. Okay? Kasi lalo na yung mga bihasa ng magnakaw. Kasi hindi ubra yung sasarado niyo yung pinto at magkakapkapang kayo dito. Hindi na ubra yun. Kasi bihasa na eh.
So, ang pinaka-best na gawin, responsibility nyo na ang sarili ninyong mga valuables. Pera, ballpen, boyfriend. Ay, hindi. Okay? So, responsibility. Ibig sabihin, pag may pera kayo, may mahalaga sa bag nyo, every time na lalabas kayo, dalhin nyo na. Okay? Eh, siguro tatanungin, sir, paano yung nababalitaan namin nang i-snatch ng cellphone? Ayun nga. Problema na school naman yun. Pero, ginagawa na ng paraan yun. So, tandaan nyo, yun nga, may na-snatchan dito kasi, iba, maraming tsorya. May influence na nagbariwana. Pangalawa, yung isa nahuli namin sa CCTV, hindi naka-uniform. So, malamang outsider. Or, estudyante dito, pero TBS kasi maluwag yung pantalon, maong, maluwag yung damit. Tapos, nagpa-practice kayo sa covered, ilang beses na sa covered court nanakaw. Ikita-kita sa CCTV, tumatakbo. So, yung una naming nahuli, kasama ang principal, estudyante, dito, kasama outsider. So, napaalis na yan. Yung isa, yun nga. So, ang paalala natin, malaking school tayo. Kayo ay 12,000 students, including senior high school. So, mabuti sana kung tayo lang, yung school natin, itong building lang na to. Nako, kayang-kaya namin i-handle yan. Pero, yung dami ninyo, mahirap na. Tapos, since wala pa kayong ID na matino, di ba? Yung ID nyo, grade 9 pa yan. So, mahirap, masakit sa ulo ng guard yung mag-check talaga kung sino. Tapos pinagbabawalan pa mag-search ng bag, di ba? Labag daw sa karapatan. Di ba? So, tali ang kamay, pero yun na nga. So, ang pinaka-best na gawin ninyo, mga anak, ay ingatan ninyo ang mga valuables ninyo. Okay? Huwag nyo bigyan ng dahilan yung mga magnanakaw kung sino mayroon man dito. Huwag niyong bigyan ng dahilan or chance na manakawan kayo. I'm sure, buong school year, walang mananakawan sa inyo. Diba? Yun lang yun. Kasi hindi na umuubra yung ginagawa niyo nung grade 8, sasara niyo yung pinto, hindi yun. Wala yun. Okay? Kasi dapat grade 10, alam niyo na yun. Kasi grade 8 pa lang, sinasabi na sa inyo, ganito, ganyan. Okay? So, yun. May question ba kayo sa ating lesson? Wala? Meron kayong gustong idagdag or ibawas? Okay. So, dahil dyan, kung wala kayong tanong, tapusin nyo yung gawain 5, 6, 7 sa page 11 hanggang 12. Page 11 to 12, gawain 5, 6, 7, and yung letter A. Yung 5, 6, 7, answer lang. Okay, nagagets nyo? Answer lang. Then yung letter A, yung assimilation na tinatawag, copy and answer. You will fill in the blanks. Kasi yun yung magsasummarize ng inyong natutunan sa aking discussion. Ha? May anong oras na ba? Ano pagkataas ninyo? Recess ano? Lunch na pala. Okay, so pasan nyo yan sa next meeting natin. Leaders, next meeting, di na ako papayag na walang envelope ha.